Possible ba, meron ka bang nakikita na maaaring mabura sila itong mga Nograles after nitong 2025? Ayoko kasi magsalita ng tapos kasi merong factor yung national support, yung support ng administrasyon for the Nograleses. So, ang kailangan bantayan natin is the possibility that the people of Davao might not really be heard. Kumbaga, ngayon pa lang alam natin, bago yung sistema, hindi pa natin nababatikos ang biro, hindi pa masyadong lantaran tungkol how this is going to work and how the vote is going to be protected. So that's always at the back of my mind, and I know at the back of the mind of many of our voters. Pero you're right, ang tingin ko dyan is that if it comes na the Duterte juggernaut just eats up alive the remaining Nograleses. And yun nga, my take on this one is that without their father, they need a big win. They need this. Kailangan talaga ang tapatan nila isang malaking opponent to make a name for themselves. Otherwise, yun nga, they're in danger of becoming obsolete. Pagka na-reestablish, pagka the Dutertes expectedly win, then saan sila pupulutin? I think that's that more like instead of mabura, pero actually mahirapan tayong mahanap kung saan sila pupulutin. Pero dito tayo naman sa medyo local pa rin, pero national yung mga apelido. Itong muling pagtutuos ng mga Duterte Nograles. Huli silang nagtuos yung tatay ng mga Nograles versus tatay ng mga Duterte for ano lang yun, for mayor, no? Pero ngayon ata yung first time na talagang nagtapatan sa lahat ng posisyon na tinakbuhan nila, maliban na lang siguro sa party list. Dahil yung si Carlo Nograles, tatakbong mayor, yung si Migs Nograles, tatakbong congressman, tatapatan ni dating Pangulong Duterte bilang mayor, tapos si Pulong Duterte, kalaban ni Congressman Migs, si Mayor Baste, talagang yung parang dinipensahan yung kanilang stronghold talaga, pati na yung mga anak ni Pulong pinatakbo rin sa ibang mga distrito kasi parang una yatang napansin, siguro ang tawag ko nito, natunugan nila yung strategiya ng kalaban. Kasi noong barangay, ito yung naririnig ko na dati, barangay elections, pumupwesto na yung mga barangay chairman, barangay officials ng mga Nograles. Kaya doon sila parang, parang anong nangyari dito? Akala ko ba nag-reconcile na tayo, puring-puri kayo sa mga Duterte, gamit na gamit ninyo yung mga Duterte, natulungan kayo ng mga Duterte na makakuha ng mga posisyon. Kung ano yung mga posisyon nakuha ninyo ngayon, attorney, anong nakikita mo rito? Well, hindi ito nakakagulat kasi alam natin ang mga Nograles are political turncoats anyway. Kahit dun sa panahon ng kanilang ama, nung nabubuhay pa ang kanilang nasirang ama, then nakita natin na di ba parating tinatapatan si Rodrigo Duterte until he decided, well, if you can't beat them, join them. Lalong-lalo na nung mukhang mananalo na si Pangulo sa pagkapangulo ng 2016. Nakikita natin na napaka-drastic nung kanilang pag-about face. So, if they can do that for you, they can do that against you. So, hindi na nakakagulat ito. Plus, maaga rin naman po, nagpakita ng political color si Congresswoman Migs. Doon sa pa lang, very, very active siya sa sa pag-question very harshly in the Committee on Appropriations, doon sa Committee on Franchises, marami siyang participation. At nakikita po natin na, kumbaga, hindi na niya tinago. She doesn't bother to hide it. Si Carlo naman, was appointed head ng Civil Service Commission. And at the start, kumbaga very diplomatic. And before that, he was also CABSEC. So nakita natin, nagmamakinate sila, they moved it. Nagulat ang lahat talaga. Kahit nung I remember, na nung na-appoint na cabinet secretary, na CABSEC, itong si Carlo Nograles, nagtaka ako, wait, how did he come to deserve this? Kasi ang finifill-in niya na position used to be occupied by CABSEC Jun Evasco. Nakikita natin kung bakit siya nandun. Matagal na siyang kasama ni Mayor Duterte noon, matagal na silang magkaibigan, and has organizational skills that he learned from his time with the left. So, dito with Carlo, who is primarily a politician, nakakagulat na naging CABSEC siya. And then later on, nagmachinate to get into a position para tuloy-tuloy yung kanyang serbisyo. Once he was in position, nakipag-usap sa BBM administration and somehow managed to survive. And we know that in the BBM administration, to survive, you need the skills of a seasoned turncoat. Kumbaga, yung kumbaga parang you have to be slippery. Kailangan madulas parate. Hindi lang sa dahil nagpapadulas ka, but you must be able to ingratiate yourself with the authorities. Now, titingnan din po natin, parang may deliberate contrast na pinapakita dito si Carlo kay former President Duterte. Ang plano niya is to provide himself with the parang kunwari siya yung
solid, siya yung hindi nagmumura, siya yung, well, I don't know what else he's going to show because Siya yung kung sa sumasayaw. accomplishments, ano yun? Siya yung sumasayaw. Hindi natin alam kung sasayaw siya, pero I'm sure matatalo siya ni dating mayor. Mm. Kasi nakita ko na si Rodrigo Duterte sumayaw. Di ba At naalala kaya mo niya nung yan. nung panahon ng pandemya, alaman siya ng Oo. TikTok niya sa pamamaraan niya ng messaging kasi cabsec siya noon tsaka siya yung tagapagsalita ng di ba, ng COVID task force, di ba? Oo, pero correct. ang kanyang Task force, nung sa interview niya, mahahalata mo rin na pigil yung kanyang pagbanat. I mean, sa kay ang gusto niya na parang latagan daw yung taong bayan sa Davao City ng other choice. 'Di ba? Parang yun yung niya pinipresenta na di ko lang alam na hindi siya pumipitik diretsahan di ko lang alam baka kasi dumugin siya doon ng mga tao. Nandun pa naman siya sa paghain niya, attorney. Yes, nakikita natin. But ang tingin ko nga is he's trying to present a contrast. Kaya pigil eh. Kasi feeling ko, alam ko na medyo na yan eh. Medyo raring na yan para makipagbardagulan. Ang problema, kung makikipagbardagulan siya, walang tatalo talaga kay Rodrigo Duterte kasi hindi yun tumitigil eh. So, plus, naalala ko yung siya. 2016 election, 'di ba? Ang kalaban, yung mga nasa administrasyon noon, talagang ang ngumukha nila na sila ay mga matitino, hindi palamura. Sa likod ng camera lang sila nagmumura. Yung mga yung parang matitino sila tapos ito, probinsyano. The way siya magsalita, akala nila parang mababa yung tingin nila dahil probinsyano lang ito, mura, hindi ito bagay. Ganyan yung kanilang imahe na pinupukol dito. Ngayon, parang ganito ba yung nakikita mo na ganun din na senaryo na nakita nila na hindi naman effective pero gagawin pa rin nila. So ang tingin ko rin dito, iba rin. Kasi itong si Duterte, he's always full of surprises. Halimbawa, tama kayo, no 2016, di ba? Expected din naman na he would come in as the probinsyano. Tapos, kasi kinukultivate niya talaga yung image na yun. He sets out to be the underdog. Siya na nga yung leading, pero yung kanyang impression, yung kanyang projection, siya pa rin yung underdog. Tapos, surprise, during the debates, nakita natin na suddenly merong mga graceful moments. Like, you don't expect this from Rodrigo Duterte. Nakita natin, bruising talaga, madugo yung campaign. But when he comes up against Miriam Defensor Santiago, he has a long-winded speech and then he says, and so, Madam Miriam, my question to you is this. How are you? For me, di ba, that was a high point. It was very graceful. It gave a nod dun sa capabilities ni Miriam Santiago. And at the same time, ayaw niyang makipagbardagulan because he knew she was sick. So he wasn't intending it to be a bruising campaign. He was even willing to give her all the points for this particular debate, but he was more concerned about her well-being. Yung bigla kang gaganunin, when nag-expect mo ka na na bardagulan talaga to na bakbakan, and then in the middle of that, he will drop meron din siyang pagpuri na mas bagay ka maging presidente. Binanggit niya rin yun. May ganyan. Di ba? So, may mga ganyan, di ba? So, yung self-effacing, yung humility niya, ganyan. And then, sometimes naman, you come into the, dun sa, let's say, magpo-press conference siya, and he starts off very well. And then suddenly, in the middle of that, he'll interrupt his own speech. Tapos, he will let loose a stream of unprintable remarks against somebody. At hindi rin siya binangga ng mga Duterte. I mean, mismong mga Duterte ang bumangga sa kanya. Hindi. Merong kandidato ang mga Duterte, pero hindi yung apelidong Duterte. So, first time talaga na magkaroon siya ng mababangga na mga Duterte tsaka Nograles. Pero ang tanong ko, meron bang possible na mawala sa mundo ng politika after na itong 2025? Kumbaga, matatalo na mabubura sila dahil makukuha nila yung Meron ka ba nakikita ng ganyan? I think you have somebody in mind. Sino yung iniisip mo? I mean, yung parang yung mga yung halimbawa pagpalagay natin kasi yung mga Duterte talaga parang na yan kilalang-kilala ng buong Davao National pa nga kinalaban lahat ng posisyon pa kinalaban sa hindi pala lahat yung mayor tsaka yung first time talaga yung sa kanilang distrito. Possible ba mayroon ka bang nakikita na maaring mabura sila itong mga Nograles after nitong 2025? Ayoko kasi magsalita ng tapos kasi merong factor yung national support, yung support ng administration for the Nograleses. So, ang kailangan bantayan natin is the possibility that the people of Davao might not really be heard. Kumbaga, ngayon pa lang alam natin, bago yung sistema, hindi pa natin nababatikos ang biro, hindi pa masyadong lantaran tungkol how this is going to work and how the vote is going to be protected. So that's always at the back of my mind and I know at the back of the mind of many of our voters. Pero you're right, ang tingin ko dyan is that if it comes
na the Duterte juggernaut just eats up alive the remaining Nograleses. And yun nga, my take on this one is that without their father, they need a big win. They need this. Kailangan talaga ang tapatan nila isang malaking opponent to make a name for themselves. Otherwise, yun nga, they're in danger of becoming obsolete. Pagka na-reestablish, pagka the Dutertes expectedly win, then saan sila pupulutin? I think that's that more like instead of mabura, pero actually mahirapan tayong mahanap kung saan sila pupulutin. Mm-mm. I don't doubt that Carlo Nograles or even Migs will try to palampasin nila yung 1-year period at maniningil na we've been very good soldiers of this administration, baka naman meron kaming pwesto pwede dyan. And naman this administration, unpredictable sila sa kanilang mga appointments. So I think that they will try to survive, but it will be very, very difficult in this election. Tama kayo. This is, alam mo yan, do or die. If they have to win, wala silang choice. They have to win. They have to win at least one, isang kandidato nila. Ang pinakamalaking taya dyan is, of course, si Carlo, because it's the old man he's up against. Pero ako, ang tingin ko sa mga ginawa ng administration dito kay Congressman Pulong, he has a clear underdog image. And you know how Filipinos love underdogs. So, kawawa talaga ang mga kalaban nila. Pero nakikita mo ba na, kasi parang naging tahimik yung buhay ni Carlo Nograles noong nalipat siya sa CSC. 'Di ba? Hindi mas maingay pa nga yung kanyang kapatid, no? Mas maraming media mileage kung pag-uusapan yung kasi sa kanya more on hindi nga masyado pag yung CSC kasi pag nagbabasa ka ng mga press releases nila, maliban na lang sa paggawa ng nagsisita talaga sila sa mga empleyado ng gobyerno na walang ginagawa, mas may dating yon. Pero ngayon kasi parang medyo and ang tagal na niya nawala sa kanyang distrito. I mean, di ko lang alam kung nakakasalamuha ba niya yung kanyang mga constituents diyan sa area na yan. Kasi since 2016 ba, wala na siya sa distrito, di ba? Parang, yes. Congress na siya. Tapos ang tatakbuhan niya ngayon, mayor, na itong si FPRRD, kahit hindi na siya presidente, pero every time na magsasalita pa rin siya, kahit na hindi siya naging presidente, pag Duterte talaga, ginagrab agad, pinagpepiestahan agad yan. So, disadvantage din ito sa side ng mga Nograles. I agree. In the case nga of Carlo, matagal nga siyang, yung presence niya wala doon. However, it's also possible kasi that medyo tago kasi yung chair ng civil service. The Civil Service Commission basically runs itself. Hindi masyadong nararamdaman yung need for leadership. Kasi nga, that's exactly how we want the civil service, the whole government to work. That the leaders are there for guidance, for policy making, and so on. And I think nung pumasok si Carlo, medyo gano'n na yun, medyo tahimik na nga ang civil service. So, I think that he should have, or if he knew early on na talagang dapat mag-ambisyon for a higher slot or for control of Davao. Kasi alam natin, yun po ang gusto ng national government, ng mga ng nasa administrasyon. Alam natin that a lot of effort is being taken para ma-marginalize yung Duterte influence in Davao, and takot sila of a Duterte stronghold remaining in Davao City. Magkakaroon kasi ng base of operations, and with President Duterte at the helm of Davao City, ang laki ng marami siyang magagawa. He maintains may mga tao siya, meron siyang city. He has meron siyang lugar, kumbaga, and territory is very important to in any kind of conflict. Having a place where you have control, you have jurisdiction, you have a territory to claim, then that you have and you have already claimed, then this gives you a foot up. So, kung titingnan natin yung national situation, inaataka mga Dutertes. Maintaining control of Davao City gives them some place where they are, unchallenged. So, mataas ang stakes for them. For the Nograleses, kung late nila nalaman na yan pala ang gusto ng administrasyon para sa kanila, actually this early we can write them off. Kasi hindi sila naghanda. The groundwork is necessary in a local election. Kailangan nandun ka. Dapat early on nakikipagkamayan ka. Kasi paano mo tatapatan yung most recognized figure of Davao City? Maglakad lang yan dun sa kanto. Alam mo ba, yesterday sa endorsement day niya, sa endorsement event ni PRD, andun kami. Ito sina restaurant in Malate na malalaki yung windows. Alam niyo, nadatnan lang siya ng mga passers-by and a crowd gathered outside. And that crowd did not go away. Hindi kumonte ang mga tao na nasa labas just waiting for a glimpse of him. Kinakawayan siya, sinisigawan siya. This is Manila.
This is not his hometown. Imagine what would happen. Hindi yan yung nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng 5,000. Hindi, walang ayuda. Lakasan yung palakpak. Yung mga ganyan. Pag nabanggit yung lakasan yung palakpak. Walang ganun, ha? Walang naglilid sa labas, ha? Baka may naglilid sa labas doon sa loob na, kumaway kay dating Pangulong Duterte. Walang ganyan naman kahapon. Very spontaneous. Tsaka yung maluha-luha pa. Yung andyan si Digong. Oo. And nung nakita nilang nakatingin, naku, everybody waves. Syempre, ang lolo mo, magpapalipas ba siya ng pagkakataon? He waves back. Nagpalabas pa ng pagkain kasi hindi daw siya makakakain kung yung mga tao sa labas walang kinakain. So, vintage Duterte. And this was in a place na hindi naman niya baluarte. Hindi naman niya kaano-ano. So, in Davao, they may not get excited at seeing him personally anymore. Pero nung pagpunta niya doon, ma'am, asahan mo. Yung pag-file niya, ma'am, ito yung kaibahan. Ito, nandito yung every time na may mga nagpa-file talaga dyan, naka-uniforme, yung mga tapos may dala-dalang placards, di ba? Pero sa kanya, talagang organic na, wala lang, nung nalaman nila, dinumog yung mga, kasi si FPRRD, sa mahabang panahon, hindi na ngayon masyado nangangampanya eh. Wala na ngayon yung mga tarpaulin talaga. Pero ito, ma'am, ikaw ba'y nanghihinayang na hindi nagpahiram ang mga Duterte for national level? Hindi ako nanghihinayang. I really want him in Davao City. Kasi wala siyang, anong baluarte niya pag nasa Senado siya? Ano yung base of operations niya? He has to keep the opposition alive. So, to do it from a place, like I said, territory, Davao City is important for him. It's important for all of us. Now, pagka executive position yan ang sabi niya, you can't help solve problems na yung face-to-face. People will come to you with their problems and you can solve them pag mayor ka. Pag senador ka, you're creating national policy. And yes, of course, you help people, pero hindi siya direct. And plus it's a collegial body. So anong gagawin nila? It will be very easy for the administration na makipagkunsyabahan doon sa mayorya para araw-araw harap-harapan silang mag-privilege speech, attacking him, and he will be there. No, I don't want to expose him to that. Kasi kailangan ng opposition and he has to maintain his national figure status and he can do that even in Davao City. Pag nilagay natin siya sa Senado, he will be a fish out of water. Collegial ang decisions ng Senado. He will need, in order for him to pass anything, he will need the approval of his colleagues. Sa tingin niyo, he will be successful in anything there. They will try to stop him at every turn. Mas konti lang ang kakausapin ng administrasyon para italo lahat ng kanyang mga proposals. Whereas as mayor of Davao City, paano siya i-oppose? So yes, I'm very happy that he's running for mayor. And kumbaga, gaya nga na nasabi ko kanina, possible ba na natunugan yung plano against sa kanila doon sa Davao? Kaya talagang, kumbaga maraming nasasayangan dahil nandun siya sa top sa mga survey sa pagka-senador. Pero dahil ba natunugan, kaya full force sila, no? Mga Duterte talaga yung mga tumakbo para maagapan kasi may mga plano na i-take over talaga nila yung Davao. Yes, I agree. Well, I don't know about natunugan, but I think they were preparing for any eventuality. Kasi kung titignan mo yung COMELEC resolution on the guidelines for these elections, meron nga nati-RO na nga sila ng Supreme Court kasi meron silang pinasa na batas, na rule, na kapag ikaw ay appointive position, hindi ka pa matatanggal sa position mo even if you file your certificate of candidacy. So, na-underscore yun, naka-TRO yan. So now, pag nag-file ka ng certificate of candidacy at appointed position ang hawak mo, automatic you are already removed from office. Deemed resigned ang nakalagay dun sa batas. Pero nakausap Can you imagine? Nakausap ko yung taga-COMELEC nun, ma'am. Parang naging na raw yun parang moot na raw kasi yung resolution na yun, yung provision na yun na nagsasabi na hindi ka resign, agad nilang binago. Kumbaga dahil siguro na may nag-question na, binago na agad nila. Yun yung last time na interview ko sa kanila na parang na nila. Tapos ito ring pagbabago dun sa substitution. Parang ang tingin sabi ko, parang ang tagal na nitong sila yun 'di ba? Ang tagal na nitong polisiya na ito. 'Di ba? Na di nga natin alam na meron sa akin personally siguro sa mga ordinaryong Pilipino, hindi nila alam na merong ganitong uri na substitution pero naging sumikat lang siya dahil noong 2016, na ginamit noong 2016 na elections. Pero sa tagal na nito tapos ngayon gusto nilang baguhin para wala na yung mga strategy. Pero kahit na wala na yung mga meron pa rin iba pa rin yung galaw ng mga Duterte pa rin.
I think ko sila naman talaga yung target ng resolution na yon ng COMELEC. Huwag na tayo maglokohan. Kasi even in explaining, sabi nila, so hindi na po pwede yung mga last minute substitutions at chuchu na alam naman natin that the most famous one was in 2016. Yun nga. At ini-expect pa nga natin nung 2022 elections nung si Inday na po ang tumatakbo. Mm. So we know that that was his, but also alam natin na they wanted also for it to be a surprise kung sino yung magiging katapat, kung sino yung wala namang usapan pa at the time na si Rodrigo Duterte ang tatakbo ng mayor. Duterte, it would still be Baste. And so nakikita natin ang ini-expect talaga nila was that at the last minute, they would have found somebody who was still in an executive position. Tapos, surprise, may kalaban pala si Mayor Baste na of a national stature. And ito na nga, either si Carlo or si Migs Nograles. So, in this case, sila yung tingin ko ito the other way around. They were already plotting against Mayor Baste, and then surprise, the day before, ito na nga, nag-announce na ang tatakbo na mayor si Rodrigo Duterte. So, ito na, suddenly, si Carlo Nograles now has to file in secret yung kanyang mayoralty challenge. Oo Kumbaga, nga. remember nung umpisa, kunwari pa siya na, hindi, may sinasamahan lang ako dito. Oo. Tsaka late pa nga Kaya, yung why all the secrecy? late pa nga yung niya yung pagre-resign, 'di ba? Di ko lang alam kung na ano ba siya, na checkmate ba siya doon, na late na yung kanyang pagsasabi kasi 'di ba parang may electioneering ba na doon dahil meron siya sinamahan tapos ano pa siya ano pa siya? Civil service pa Oo, siya. civil service pa siya na chairman. Pero may ibala ako, ma'am, konti. Dito sa kasi nasa top nga dati nangunguna talaga si si FPRRD, kaso wala rin siyang confirmation nitong mga nakalipas na mga taon kung siya ba itatakbo sa pagka-senador. Pero nananatili siya, no, ang kanyang pangalan sa top. Maari bang mag-translate ito sa kung sino man, kasi wala na siya, hindi na siya tatakbo sa pagka-alkalde, pagka-senador. Maari bang mag-translate ito na may say pa rin itong si FPRRD at maaring makatulong itong pagiging top pa rin niya sa survey doon sa kanyang mga i-endorso? Well, ako tingin ko, no question about it. Kasi there was a stream of people from the local levels and so on na nagpa-endorse sa kanya, nagpataas ng kamay sa kanya. So, tingin ko, it matters, yes, of course. Pero parang ang kinoconcentrate niya, and I think this is essential, hindi siya ganun ka-interested kasi dun sa Senate race. He's concerned for the PDP people, his own people who are running for position. But his bigger concern are at the local levels. Kasi ang tingin ko dyan, pag nag-rogue na yung national, yung mga mayors ang sasalba sa kasi sila yung directly in touch with their constituents. At sila po, in fact, the mayors are taking up the burden that the national government is actually imposing on the people. Gutom ang mga tao, yung mga mayor ang sasagot. Diba? May problema tayo sa tubig, kuryente, and so on. Yung mga mayors ang naghahanap ng paraan. I mean, of course, there's some problems na wala kang choice. It's really with the national government. Pero at least naiibsan yung kahirapan ng mga ng taong bayan when it is the mayors who finally take charge. So, interesado doon siya sa mga yon. Yun po yung nakikita natin. In fact, ang daming nag-speculate that they're interested in the Senate, in Congress, and so on. But that would imply that it was just politics that they're interested in because may rumors ng impeachment ni Inday and so on. But beyond that, the former president is concerned about people. And that's why marami siyang concerns and ini-endorso at gusto niya nakakausap niya yung mga tumatakbo ng mayor. So, because they have a direct impact on the well-being of the people, lalong-lalo na when it is the national government who has dropped the ball. So, it is about the people. Ito nga ang pagtakbo niya, ano yung tanong niya? Bakit? May clamor ba? Yes, sir, may clamor. Kung siya, sige, tatakbo na kung may. Pilit na pilit. Dumaan talaga sa ilong. So, but nakikita mo that although he doesn't really want to, hindi talaga niya intention ito. Alam niya kailangan siya ng tao. Pero ito, ma'am, bilang panghuling topic na lang. Alam natin, last 2019, naging mabisa yung endorsement ni ngayon Vice President, noon ay Mayor Sara Duterte, no, doon sa hugpong ng pagbabago. Marami talaga ang nakakuha ng pwesto doon, in-endorse ng hugpong ng pagbabago last 2019. And ngayon, ang nakikita pa ng taong bayan, ang endorsement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa nagsasalita ang pangalawang Pangulo. And nakikita mo rin ba na mas malaki yung impact at makakadagdag sa tsansa kung ang mga inendorso ni Pangulong Duterte ay yun din yung itataas ang kamay at i-endorso rin ng pangalawang Pangulo? I think that if we're looking to have a bigger base
for VP Inday, iba yung i-endorso niya. Pero hindi siya mag-i-endorso ng kasalungat ng mga in-endorso ng tatay niya. Which means you're spreading your influence. So, kasi what would be the point? Tinaas na yung kamay ni Rodrigo Duterte, bakit mag-double pa si VP Inday? Parang what she can say now, pareho na rin yon. And then she will endorse others from, let's say, other cities or other jurisdictions para mas malawak yung influence nila. Ako, for me, that is essential. Like I said, yung base nila sa national, it is important only insofar as the possibility of VP Inday's impeachment. But for the rest of it, para sa action serbisyo sa taong bayan, I'm sure she is also concerned about the local levels at hindi niya sasalungatin yung sa ama niya. She will seek to widen the base. And kumbaga baka kasi gawan pa ng issue, 'di ba? Na bakit hindi mo tinaas yung kamay? Bakit iba yung tinaas mo yung kamay sa ano? Baka gawan pa ng issue. Pero yung mga itinaas din niya ng mga kamay nung nagpatulong sa kanila noon, parang unti-unting bumabaliktad sa kanila ngayon, no? Itong mga unti-unti lang ba? hindi pala unti, marami. Pero itong mga inano ni PRRD, talagang ito yung naging solid sa kanya mula noon hanggang ngayon. Yes. Na maaring maging lesson siguro sa kanyang anak yung kahalagaan ng loyalty tsaka yung trust na napundar din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpili niya ng mga tao. Well, to be fair, bata pa naman si VP Inday and her public service record isn't half as long as her father's. So yung sa plus, Rodrigo Duterte had 6 years as president. At yung mga tinangay niya, yung mga pinasok niya doon sa kanyang sphere of influence were there at the start of his presidency and many were still there at the end of it. And hanggang ngayon, pag if he asks for their help, they will respond with help. Na solid na solid yan. Tama po kayo dyan. With VP Inday, what she has is the loyalty of the DDS also. Kumbaga, malaki yung factor ng DDS, the supporters of her father, but not not the inner circle anymore. Kumbaga, yung mga botante. So, hindi aksidente na may 32 million si VP Inday nung tumakbo siya. Part of that is her father's influence. But we cannot discount also that yung kanyang pagkabata may appeal yan to younger voters. Yung pagiging, female, babae, strong female figure appeals to a different demographic na diehard ni Rodrigo Duterte. So, nakakatulong ito. Kumbaga, nasusupplement ito. Yung I'm not so concerned na yung mga diehards ni former president that have stuck to him may or may not be as loyal or as excited over VP Inday, pero she has her own following. Ang kailangan lang niya is i-cultivate and to protect that following. I'm not sure yet how the new ones are responding, pero ang alam ko nararamdaman ang oppressive nature ng administrasyon and there are so many people who want to protect her. Ma'am, so, tama kayo, meron talagang difference. Oo. Panghuli na talaga. Sa nakikita mo sa line-up kasi, well represented ba? Either sa sektor, sa mga lugar, kasi needed din yan sa kumbaga sa pagtakbo talaga, numbers game din naman talaga yan at dapat meron kang mga area. Pero meron akong nakausap, halimbawa, meron akong nakausap din, sabi na ang medyo kulang lang daw is wala silang babae or sa side ng sa Senate kasi yan. Oo. So medyo ilan lang yung mga sigurado, 6 ang Senate slate niya. Represented naman ang Luzon and Visayas. Meron, sino ba ang Mindanao? Parang wala yata sa Mindanao. Yung mga Senador Bongo pa rin tsaka si Bato. Okay. So, pero mostly Davao yun. Tama, kulang yung but when it comes to Mindanao kasi, alam mo yun, yung pagka-dinarts mo yung mapa ng Mindanao, kahit saan yan bumagsak, Duterte pa rin. So, ang kailangan pa na lang is talagang iikutan yon and to remind them that of who he is endorsing. No-brainer yan. So, kumbaga, but it's also not an accident. Alam naman natin na may nag-o-oppose. That the administration has worked very, very hard para yung mga currently holding public office, pati mga former allies become former allies, di ba? Alam natin that the administration has been hard at work para malagas talaga yung support for Rodrigo Duterte. Nevertheless, hindi nila kayang malagas yung grassroots. And that's what the midterm elections are all about. These are about local elections. Ito talaga yung they might not be seeing this. So, and baka makampante sila dun sa Senate lineup, which actually is something that we want. We want the PDP to be underestimated. Oo nga. At wala na yung mga mangga at mga traidor
na posibleng ano kasi kumbaga nayari na. So, yun na lang yung iwasan. Gaya ng sinasabi na bubusisiin yung nakaw na yaman. Walang korupsyon yun. Parang baliktad sa ano, parang baliktad. Bumabaliktad. Ay, yung kanilang unang statement noon, yung statement nila ngayon, hindi tugma. Pero may iba talaga na consistent yung kanilang paninindigan. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa ulitin. Mag-ingat sila sa'yo. Ano na